Hello everyone! Welcome to the Pinoy Excel series. Dito sa video na ito, i-discuss natin ang XLOOKUP function in great details. Ang video na ito ay mahahati into 5 parts. Number 1, the normal XLOOKUP. Number 2, using XLOOKUP na merong multiple values pero iisa lang ang return array. Part 3, multiple lookup value pero meron tayong tinatawag na multi-column return array. Number 4, paggamit naman ng wildcards sa paggamit ng XLOOKUP. And lastly, paggamit ng XLOOKUP using approximate values. So umpisahan natin sa part 1, ang paggamit ng XLOOKUP. Paano nga ba gumamit ng XLOOKUP? Umpisahan natin by pressing equals dito sa ating cell F5 equals, then type lang natin si XLOOKUP. Then once na lumabas na siya, pwede nating i-press yung tab. And kung mapapansin nyo, meron tayong multiple parameters na pwedeng ilagay dito. And for your information, kapag ang parameter po natin ay nasa square bracket, ibig sabihin hindi sila required. Ibig sabihin, pwede natin siyang i-omit or hindi lagyan. So for this instance, pag titignan natin mabuti ang XLOOKUP, meron lang tatlong required na parameters. First parameter is yung tinatawag nating lookup value or kung ano ba yung hahanapin natin. Pangalawang parameter is the lookup array. Saan ba natin hahanapin itong value na ito? And lastly, the return array. Ano ang ibabalik natin kapag nahanap natin yung lookup value? So for this example, yung anime figure na hinahanap natin ay si Isagi Yuichi. And hahanapin natin siya sa column B, which is ito siya. And ang ilalabas natin ay yung sales or i-return natin ay yung sales kung magkano. So in this case, i-reference lang natin si F4 which is nakalagay yung Isagi Yuichi, comma, puntahan natin yung lookup array, dito siya hahanapin, pwede rin nating ipindutin ang F4 para malock yung cell, comma, and iselect naman natin kung ano ang kanyang i-return which is this one. And pwede rin natin ipindot si F4 para mag-lock din yung cell. So close natin, then press enter. At kung makapansin nyo, merong lumabas na figure which is 131,958. So tama nga ba ito? Yes, tama ito. Ito siya. Sa part 2 naman, paano naman kung meron tayong multiple lookup value pero isa lang naman yung return array natin. So for example, dito, meron tayong mga anime figures kung mapapansin nyo, pero medyo naulit sila dahil meron silang dalawang variants. So meron yung variant 1 and variant 2. Paano kung gusto kong hanapin yung sales ni Light Yagami na variant 2? So meron tayong way para hanapin yan. Puntahan natin si XLOOKUP, then lookup value. Ang gagawin natin ay gagamit lang tayo ng ampersand para pagdugtungin yung dalawang lookup values natin. So once na i-type na natin yung first and second lookup value natin, pwede na natin i-press ang comma. Then pagdating naman sa lookup array, gagamitan din natin siya ng ampersand. So paano siya gagamitan ng ampersand? Una, i-select muna natin yung first column. Tapos pindutin natin yung ampersand. Then i-select naman natin yung pangalawang column kung saan natin makikita yung second lookup value. Pwede natin tong i-lock. Pwede rin namang hindi since hindi naman natin yan ida-drag. So, comma, then ilalagay na natin yung return array which is the sales. Then i-lock natin by pressing F4, then close. At kung mapapansin nyo, yung Light Yagami na variant 2, 158,776, tama nga ba? Yes, tama siya. Ayan siya. Okay? Kung pinalitan natin to ng 1, ayun, nag-update siya. So, naging 120. So, next part, ito namang part na to, meron tayong multiple lookup values, pero meron siyang multiple return columns. So, paano natin to gagawin? Kapag ginawa kasi natin yung kanina, hindi yun possible dahil naka-vertical or horizontal. I mean, naka-horizontal yung mga years. So, for example, pag ginawa natin yun, lookup, then ito, ampersand, then ito, and i-ampersand din natin ito, mukhang hindi siya gagana. Okay?
dahil kung mapapansin nyo, meron tayong multiple column na return array. So magva-value lang yan. So paano ang gagawin dito? Explore muna natin kapag meron tayong multiple return array. So itry muna natin na hanapin si anime figure or si Isagi Uichi dito. Then ito, without considering muna yung year. Okay? Kung mapapansin nyo, once na pinrest natin dito ang enter, maglalabas or magre-return ang ating XLOOKUP ng array. At kung mapapansin nyo, merong 4 columns yung ni-return niya. Okay? So, hanapin natin si Isagi Uichi. Nandito siya sa baba. Ni-return niya lahat ng columns. So, 131, 101, 147, 130. So, ang gagawin natin para mahugot lang yung pang 2024 ay gagamitan pa ulit natin ng isa pang XLOOKUP. So, itong XLOOKUP na to, ilalagay natin sa loob ng isa pang XLOOKUP. So, paano yun? Ganito ang gagawin natin. Itong XLOOKUP na to, gagamitan natin siya bilang return array. So, XLOOKUP, ayan. Ang gagamitan naman natin this time is yung lookup value na 2024. Comma, then itong 2024, hahanapin natin siya from cell C4 to cell F4. Ayan. Then comma, and yan ang i-return array natin, yung XLOOKUP kanina. Then close natin. Kung mapapansin nyo, magiging okay na yan. Isa na lang ang kanyang i-return na result. At kung ano man yung tamang nakalagay na year, which is 2024, which is 130,000, kung mapapansin nyo. Kapag pinalitan natin yan ng 2023, ayun, nag-update siya 147. And ganun din kapag 2021. Okay? So, ayun nga. Next part, punta naman tayo sa paggamit ng mga wildcards. Okay? So, yung wildcard kasi, aware naman kayo siguro sa paggamit ng mga asterisk as a wildcard. Pero paano siya i-implement sa loob ng XLOOKUP? So, for example, ang ating lookup value lang dito ay light. Wala yung Yagami. Anong gagawin natin? Pwede tayong gumamit ng tinatawag nating wildcard. So, XLOOKUP equals, ayan, lookup value natin, i-select natin si light Yagami, then dugtungan natin ng asterisk. Pero para idugtong yung asterisk, lagyan natin ng ampersand, then enclose natin into a quotation yung yung asterisk natin. Then comma, lookup array natin, dito pa rin, press F4 as a good practice. Then ito naman ang return array natin. And syempre, huwag nyo kakalimutan yung match mode. Kasi kapag in-enter nyo na yan, wala yung lalabas. Okay? Kailangan nating i-configure pa rin yung tinatawag nating match mode. So, open pa rin natin ulit to. Pagka pindot natin ng comma, ano daw if not found, hindi naman not found talaga tong light. Meron actually na light dito. So, lampasan na lang natin yan by pressing comma again. Ayan. So, ito yung match mode. Mahahanap nyo dito yung tinatawag nating wildcard character match. At once na na-select natin yung wildcard character match, pwede natin i-press yung tab or simply i-type lang natin yung 2. Okay? So, once na okay na, pwede nating ipindot yung enter. Once na pinindot natin yung enter, kung makapansin nyo, nahanap niya yung light. At kapag pinalitan natin siya, for example, Naruto lang, mahanap niya din yung Naruto. Yan. Ganon din sa ibang figures. Okay? Dito naman sa last part natin, pag-aaralan natin kung paano gamitin ang XLOOKUP kapag approximate value lang yung hinahanap nating match. So for example, dito sa ating table, meron tayong mga sales at meron tayong mga corresponding commission based doon sa kung ano yung makukuha nating sales. So for example, kapag ang sales natin ay at least 130,000, may makukuha tayong 0.5% na commission. 140,000, 0.75% na commission, and so on. So paano natin to gagawin? Gagamit tayo ngayon ng, instead of wildcard, hahanap tayo ng mga approximate value lang. So, XLOOKUP, gamitin natin ang sales bilang lookup value.
Then, saan natin siya ilo-look up? Dito. Hanapin natin siya dito. Press F4 to lock. Then dito sa commission, kasi yun yung i-return natin, then press F4 to lock. Kapag in-enter na natin yan kaagad, kung mapapansin nyo, wala siyang mahahanap. Ganon din sa iba, NA siya, dahil wala namang eksaktong 139,818 dito sa ating table. So, pupunta na tayo ngayon doon sa instead of wildcard, ito, yung exact match or next smaller. Okay? Bakit next smaller? Kasi yung nakalagay kasi dito ng mga figure, kapag naabot mo lang yan, saka ka lang magkakaroon ng ganyang commission. So, okay, so in this case, pwede nating i-press na yung tab or simply, i-type lang natin yung -1. Okay? Okay? Then, para i-copy, pwede natin siyang Control C, Control V, pero a much better approach dito ay highlight natin from cell D5 to cell D16. So by pressing Control Shift arrow key down, then Control D. Kung mapapansin nyo, yung formula dito sa unang cell na sinelect natin ay automatically na-copy pababa. At kung mapapansin nyo, itong 120,000, naka-NA siya dahil wala siyang na-reach kahit alin dito. Ibig sabihin, wala tong commission. So, pwede natin gamitin yung if not found, lagyan natin ng 0. Okay? So, mali. Okay? Dito natin edit sa unang cell. Gawin natin 0. Then, Control D. Ayan. So, 0. Okay? So, kung mapapansin nyo, 139,818, 5% lang kasi hindi naman siya umabot sa 140,000. Okay? Pero itong si 141,000.75 dahil naabot niya yung 140,000 and so on. Okay? So that's it for the XLOOKUP and sana marami kayong natutunan. Please don't forget to like and subscribe the video, and for more Pinoy Excel series, watch out lang sa ating daily upload. Okay? So see you.